Isa sa mga natanggap kong email kanina kasabay ng email ni Wilden ay yung email naman ng kahugot nating si Zarima na nagpadala ng kwento sa SIT o dito sa SIT at nangakong magpapadala rin kaagad ng kanyang update. So muling pakinggan mga kahugot ang kwentong ito ni Zarima at ang mga shoutout ninyo dun sa nagdaang kwento sa SIT o dito sa SIT ay babasahin natin mamaya. Pakinggan muna ang kwento ni Zarima dito sa SIT Somewhere in Time. Dear Kuya Bono, ang aking pagbati sa lahat ng kahugot. Ako po si Zarima. Tubong Mindanao ngunit narito ako ngayon sa Al-Kubar, Saudi Arabia. Nadiscover ko ang iyong channel sa YouTube nung minsang hinahanap ko yung channel ng tao na nagbabasa din ng mga kwento pero ang dialekto namin o lengguwahe namin ang gamit niya sa pagsasalita. Hindi ako magaling magsulat ng Tagalog, Kuya Bono, lalo na't mababa lang ang aking pinag-aralan, pero sisikapin ko po na maisalaysay ang kwento ng buhay ko at kayo na po ang bahalang umayos nito at magtama sa mga mali kong Tagalog. Mahirap lang kami noon, Kuya Bono, lalo na nung mga bata pa kami. Si ama ay nagtatrabaho sa plantasyon ng pinya. Si ina naman ay sa bahay lang. Tatlo kaming magkakapatid noon. Panganay si Ate Amira, sumunod si Kuya Osbal at ako ang bunso. Hindi nakapag-aral si Ate Amira kaya sales lady lang sa Cotabato City pero minsan lang sa isang buwan siya nakakauwi. Si Kuya Osbal naman ay nag-aaral noon pero mahilig sa barkada na hindi Muslim at kahit 17 lang siya noon ay marami na siyang bisyo. Gayon pa man kahit pasaway si Kuya Osbal ay masipag naman sa bahay. Sa kanya nakatoka ang pag-igib ng tubig mula sa balon. 2 drum ang kailangan niyang punuin araw-araw. Siya din ang tagalinis ng kulungan ng manok 3 beses sa loob ng 1 linggo. Pero lahat ng ito ay hindi niya na nagagawa noong siya ay mamatay. Napatay si Kuya Osbal dahil sa away ng mga kabataang kagaya niya. Taga dito lang din sa amin ang nakasaksak sa kanya, si Jamil. Kilala ko si Jamil dahil kaklase ko siya noong elementarya kami. Hindi nga ako makapaniwala nung una na si Jamil ang nakapaslang sa kuya ko kasi ang alam ko'y mabait naman si Jamil at saka may itsura pa. Sa aming lugar noon, Kuya Bono, ay walang batas-batas. Malayo kasi ang aming lugar sa kabihasnan kaya hindi ka makakakita doon ng pulis. Sundalo ay meron kung minsan pero mga napapadaan lang. Ang uso sa amin noon ay kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Noong gabi na mamatay si Kuya Osbal, nagpulong ang mga kalalakihan sa kamag-anakan namin. Sisingilin daw nila ang buhay ni Jamil bilang kabayaran sa buhay ni Kuya Osbal. Pero noong aalis pa lang ang mga tiyuhin ko at mga pinsan kong lalaki ay dumating sina Jamil kasama ang kanyang ama. Nakita ko ang gwapong mukha ni Jamil noon, puno ng pasa at halatang binugbog na siya ng kanyang ama. Punit-punit pa ang kanyang mga damit. At handa ang ama ni Jamil na ibigay sa aming pamilya ang anak niya kahit alam niyang mapapatay si Jamil. Walang ina si Jamil.
Iniwan sila noong maliit pa siya at mula noon ay tanging ang kanyang ama na lamang ang kasama niya sa kanilang maliit na bahay. Nakita kong itinulak siya ni Jamil palapit sa mga tiyuhin ko. Yung pagtulak na yon ay tanda na ibinibigay niya sa pamilya ko ang anak niya, na para bang, sige, bahala na kayo sa kanya. Nakayuko si Jamil noon at nanginginig. Narinig kong nagsalita si ina sa ama ni Jamil. Ikaw, Saipuden, bakit mo binibigay sa amin ang iyong anak? Gusto mo ba siyang mawalan ng buhay? Kung yun ang nararapat, sagot ng ama ni Jamil, yun talaga ang dapat. Yun ang batas dito. Sabad ng isa kong tiyuhin. Ikaw naman bata, bakit mo pinaslang ang anak ko? Tanong ni ina kay Jamil. Pero nanatiling nakayuko si Jamil at nanginginig sa takot. Sumagot ka, bulyaw ni ina. Hindi ko po sinasadya. Ipinagtanggol ko lang po ang aking sarili. Sagot ni Jamil. At pinaniwalaan ko yun, Kuya Bono, dahil ang balisong na ginamit niya sa pagkakapaslang sa aking kuya ay balisong ni kuya. Maaring naagaw lang nito kay kuya ang balisong na yun. Wala nang maraming salita. Gawin ang dapat gawin. Sigaw ni ama. Mula sa likod ni ina, pero hinarang siya ni ina at ang sabi ni ina, huwag, Yunus. Hindi natin papaslangin ang batang ito. Hayaan natin siyang mabuhay. Hindi maaari. Kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Sagot ni ama. Hindi. Tama na ang baluktot na kaugaliang yan. Hindi na maibabalik ang buhay ng iyong anak, Yunus, kahit ubusin mo pa ang lahi nila. Narinig mo siya. Ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili at sa halip na kitlin mo ang buhay ng batang ito, sisihin mo rin ang sarili mo, Yunus, kung bakit hindi mo na itama ang mga maling gawain ng anak mo noon. Mahal ko ang anak natin pero may konsensya ako. Hindi dapat mamatay ang batang ito. Ikaw Saipuden, iuwi mo na ang iyong anak at turuan mo siya maging mabuting tao. Sige na, umalis na kayo. At kayong lahat dito, hindi nyo dapat ipaghiganti si Usbal. Tanggapin nating lahat na kagustuhan ng lumikha ang nangyari sa aking anak. Makaraan ng 3 araw mula nung mailibing si Kuya Usbal ay nasilip ko sa bintana ng bahay namin si Jamil. Nung una ay hindi pa nga ako makapaniwala. Ang tanong sa isip ko noon ay bakit nandito siya? At nakita ko siyang nag-iigib ng tubig at si ina ay nasa tabi ng balon. Si ina ang alam kong nag-iigib noon pero maliit na timba lamang ang gamit niya. Maya-maya ay pumasok si ina sa kusina kung saan ko siya sinalubong. Ina, bakit nariyan si Jamil? Tanong ko. Hindi ko alam. Bigla na lamang dumating at sinabi niyang siya na lang daw ang mag-iigib ng tubig. Hayaan mo siya. Sinabi ko na rin sa kanya na pagkatapos niyang mapuno yung 2 drum ay maglinis siya ng kulungan ng manok. Noong sumunod na umaga naman ay nasilip ko ulit si Jamil sa bintana. Nagdadamo naman siya sa aming bakuran.
Nung sumunod na umaga ay kasama niya si ina sa pagtatanim ng gulay sa nilinis nilang bakuran. Pero hindi nila yon natapos dahil dumating ang mga pinsan kong lalaki at kaagad nilang dinaluhong si Jamil at pinagsusuntok kahit na inaawat sila ni ina. Pinauwi na lang noon ni ina si Jamil pero kinabukasan dumating pa rin ulit si Jamil at nag-igib na naman ng tubig. At noong makita ulit siya ng iba ka pang pinsan ay sinaktan din ulit siya. Noong sumunod na araw naman ay itinali pa si Jamil sa puno at yung pinsan kong si Kuya Akim ay kinuha ang kanilang latigo. Sumisigaw ako noon sa bintana. Sinabi kong huwag nilang saktan si Jamil pero hindi nila ako pinapakinggan. Kahit hirap akong pumunta sa gawing likod ng bahay namin dahil bako-bako ang lupain doon, ay nagpunta pa rin ako. At tinutulak ko si Kuya Akin na pinsan ko upang tigilan niyang hagupitin ng latigo si Jamil pero natabig niya ako at ako ay nawalan ng balanse. Tumumba ako sa lupa. At wala na akong nagawa kundi ang umiiyak na lang habang pinapanood ang dusang pinataw nila kay Jamil. Nakasampung hagupit pa ng latigo siguro ang pinsan ko bago dumating si ina at si ina ang umawat sa kanila. Sa isip ko noon siguro sa nangyari kay Jamil ay hindi na siya babalik kailanman. Pero bumalik pa rin siya kahit alam niyang masasaktan lang ulit siya ng mga pinsan ko. Mahigit isang buwan niyang ginagawa yan hanggang sa si ina na ang kumausap kay Jamil. Nasa bintana ako noon at malapit lang sina ina at Jamil sa kinaroroonan ko kaya't naririnig ko ang usapan nila. Ang sabi ni ina, "Natutuwa ako sa mga ginagawa mo para sa amin, Jamil. Nakikita ko ang intensyon mong makabawi. Pero kahit kailan ay hindi mo pwedeng palitan ang anak kong si Osbal. At ayaw kong magaya ka sa kanya na ngayon ay wala na sa piling namin. Baka mapatay ka lang din dito ng mga pinsan ni Osbal. Kaya Jamil, huwag ka nang bumalik dito. At mas mabuting pumunta kayo sa malayo, sa ibang lugar. Lumayo na kayo dito." Noong iangat ni Jamil ang mukha niya para sumagot kay ina ay nakita niya ako sa bintana at saglit kaming nagkatitigan. "Sige na Jamil, umuwi ka na at huwag ka nang bumalik dito." Utos sa kanya ni ina at bago humakbang palayo si Jamil ay tinitigan muna niya ako. Walang ekspresyon ang kanyang mukha noon. Ngunit gabi-gabi noon, Kuya Bono, ay bumabalik sa alaala ko ang mukha ni Jamil, lalo na ang kanyang nangungusap na mga mata. At may pag-aamin ako nun sa aking sarili na iniibig ko na siya. Kaya lang isang linggo ang dumaan, dumating si ina at may dalang masamang balita. May bangkay daw na walang ulo ang natagpuan sa ilog. At ang mayabang na sabi ng pinsan kong si Kuya Akim, "Si Jamil yun, binawian na namin." Sobra akong nabigla sa narinig kong yun mula kay Kuya Akim. Kasabay ng pagtulo ng luha ko dahil sa habag na naramdaman ko para kay Jamil. At masakit sa akin noon yung katotohanan ng
hindi ko na pala siya makikita ulit. Nakatuntong naman ako hanggang 3rd year sa high school, Kuya Bono. Ngunit hindi ko na rin natapos dahil ang sabi ni Ama, sapat na daw na natuto akong bumasa at sumulat. Total, hindi rin naman daw ako makakapagtrabaho. Mabababa din kasi ang grado ko sa eskwela, Kuya Bono. Hindi naman dahil sa ako ay bobo o mahina ang utak, kundi dahil sa napakadalas kong umabsent. Hindi naman kasi ako nakakapasok sa eskwela kung hindi dahil sa mga pinsan ko. Nakikisakay lang ako sa tricycle nila at kapag sila ay umabsent na lagi naman nilang ginagawa ay umaabsent din ako. Pumirmi na lang ako noon sa aming maliit na bahay. Tumulong kay ina sa mga gawaing kaya ko at dinanas ko ang malungkot at nakakainip na buhay, Kuya Bono. Naging saksi ako sa maraming paghihirap ng mga magulang ko, lalo na noong magkaroon na ng sakit si Ama. Rayuma, dahilan upang mahirapan na siyang makapagtrabaho sa pinyahan. Noong edad 19 si Ate Amira ay nag-asawa ito ng isa ring Muslim. Maganda ang kasalang yon. Nakapagsuot si Ate Amira ng magarang pangkasal. Maraming panauhin, maraming handa. At ako, syempre ay nainggit dahil alam ko na hindi ko mararanasan kailanman ang makasal. Dahil sa aking kalagayang pisikal. Ako po, Kuya Bono, ay biktima ng sakit na polio. Mas maliit ang isa kong paa at hindi ako nakakalakad kung wala akong gamit na saklay. Sa aming lugar noon ay uso ang arranged marriage. Yung magulang mo ang makikipagkasundo sa magulang ng iba para kayo ay makasal. Maraming may ayaw nito pero iyon ay aming kultura. Kultura na siguro ay hindi ako kabilang dahil sino ba namang lalaki ang gustong pakasalan ang isang may kapansanang kagaya ko? Ni hindi nga kumilos sina Ama at Ina na maghanap ng aasawa sa akin. Kaya't wala akong pagpipilian noon kundi ang tanggapin na lamang na ako ay tatanda at mamamatay na dalaga. Buwan ng Agosto taong 2005 ay dumalo kami sa kasal ng aking pamangkin
panganay na anak ng aking ate Amira. Napakasaya din ng kasalang yon, pero hindi na ako nakadama ng inggit sapagkat matanda na ako noon. 28 na ako noon at tanggap ko na hindi na ako makakapag-asawa. In-enjoy ko na lamang noon ang aking sarili sa pagmamasid sa masasayang kaganapan sa kasal ni Rohaida na pamangkin ko. Si ama ay naiwan noon sa aming bahay sapagkat hindi siya makalakad, kaya't kami lang ni ina ang nagtungo sa kasalan. Gabi na nung umuwi kami ng bahay at nakita naming mayroong magandang kotse sa gilid ng kalsada sa tapat ng aming bahay, at sa aming maliit na terasa o terrace ay nakita kong may kausap si ama na isang lalaking maayos ang pananamit. Nauna si ina dahil hindi ko naman siya kayang sabayan sa bilis ng kanyang paglalakad sapagkat nakasaklay nga lang ako. Ngunit bago pa ako umakyat sa 3 baitang lang namang hagdan ng aming terrace ay tumayo ang lalaki at sa akin nakatingin. Pero narinig ko siyang nagpaalam kay ama at ang sabi niya, "Maaari ko po bang alalayan si Zarima?" Tumango si ama bilang pagsang-ayon at ako'y natigilan dahil pinagmasdan ko ang mukha ng binatang yon. Noong akmang aalalayan niya ako ay tinabig ko ang kamay niya at ang sabi ko, "Kaya ko." Tapos narinig ko siyang nagsalita at ang sabi niya, "Kumusta ka na, Zarima?" Muli akong napatitig sa kanya at sa mga mata niya ay nakita ko ang mga mata ni Jamil. "Hindi mo na ba ako nakikilala?" Tanong pa niya. "Jamil, ikaw ba yan?" Ngumiti siya. "Oo, ako nga, Zarima." Sagot niya. At hindi ako makapaniwala dahil ang alam ko'y wala na siya. Pinaupo ako ni ama sa kawayang upuan sa aming maliit na teresa. At ang sabi ni ama, "Zarima, nais ka daw pakasalan ni Jamil. Gusto mo ba?" Isa pang nakakagulat ang bagay na yon at napatitig ako kay Jamil. Masuyo ang kanyang ngiti sa akin. At ang sabi niya, "Sana pumayag ka, Zarima. Hindi ka nawala sa isipan ko. Kahit malayo na ang narating ko, lagi kitang naaalala. Naaalala ko yung tinangka mo akong ipagtanggol noon at yung pag-iyak mo nung nilalatigo ako." Sa inyo ko lang nakita yung pagmamalasakit na yon. Sa'yo at sa iyong ina. Kaya nagsikap akong umangat. At ipinangako ko ang sandaling ito na babalikan kita, Zarima, at pakakasalan. Ikinasal kami ni Jamil noong December 2005. Pagkatapos ay bumalik siya dito sa Saudi Arabia. Binili niya ako na ayusin ang mga papeles ko upang makapunta din ako dito at sinunod ko naman. Tapos buwan-buwan siya noon na nagpapadala ng pera upang may pagawa ang bahay ng aking mga magulang. Lumaki ito at gumanda. Talagang bahay na siyang konkreto at may pintura at tiles pa. Hindi kagaya ng dati namang bahay na tuwing may bagyo ay kailangang kumpunihin. September 2006 ay bumalik siya sa amin para sunduin ako. Kami ngayon ay nakatira dito sa villa na binabayaran ng kanyang kumpanya. Mayroon itong 2 kwarto na siyang silid ngayon ng 2 naming anak na lalaki na sina Abdallah at Hussein. Ang aming bunsong si Jamila ay kasama pa namin sa kwarto dahil maliit pa naman siya.
Buwan-buwan pa rin nagpapadala ng pera si Jamil sa magulang ko at sa kanyang ama na ngayon ay nasa Marawi City na at mayroon na ring ibang pamilya. Maligaya kami, Kuya Bono, at hindi ko nakakalimutang laging magpasalamat sa dakilang Allah sa magandang buhay na ibinigay niya sa akin sa kabila ng aking kapansanan. Maswerte ako sapagkat hindi lang ako at ang aming mga anak ang kanyang minamahal kundi maging ang aking mga magulang. Lubos niyang tinatanaw hanggang ngayon ang pagliligtas ni Ina sa kanyang buhay noon. Mabait at masipag, mabuting asawa si Jamil, Kuya Bono, kaya naman lubos ang aking pasasalamat sa lumikha dahil idinulot niyang maging asawa ko si Jamil. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Kuya Bono, at sana'y naibigan niyo din ang aking salaysay. Gumagalang at nagpapasalamat, Zarima. At narito ang ilang shoutout mula sa kwento ni Erica. Naglang kwento dito sa SIT. An, shoutout to you. Ganun din kay Margie Tombali ng Hong Kong. Deselyn Ferrer Bidania ng Doha, Qatar. Laika Lazaro, shoutout to you. Magandang hapon po sa lahat ng mga listeners na kagaya ko. Mula naman kay Adelaida Remo. Shoutout to you. Pugo Diozer 2020. O 220, shout out to you. Salamat, Kuya Bono. Mayroon na po bagong kwento na papakinggan habang nagpa-plot siya. Ma-shout out po kasambahay in Quezon City, Emily Ardagon. Shout out to you, Emily. Ragual Edgar Jr. ng Japan. Shout out to you. Adelaida Ramo ng Kamiling Tarlac din pala. Zenny Pagal, shout out to you. Pa-shoutout Kuya Bono sa mga anak ko at asawa ko si Jules Sanchez Estrada mula naman kay Vina Fugaban. And hello Kuya Bono, thanks sa new upload. Pa-shoutout ulit from Malaysia with love. Siya ay si Love Leia Krabahal. And Carolina Batugal, shoutout to you. Lynn Tolosa ng Hong Kong, shoutout to you. Joan Lopez listening from Taiwan, Kuya Bono, still waiting for your shoutout. Joan Lopez, shout out to you. Boss Ames, maraming salamat sa suporta. Elizabeth Lagunday, shout out to you. Thank you so much again, Papa Bono, listening here in Qatar from Cagayan Valley. Mula naman kay April Aduro, shout out. And Phrase Bunilia, shout out to you. Pa-shout Kuya Bono from your avid listener from Ifugao, si Doug Amaricel 1196, shout out to you. Adora Carino, shout out to you. Stay healthy also. And Miss Cha, shout out to you. Listening from Singapore, si Jake Kusipag. And Crizel Marceline, shout out to you. Ganun din kay Kenji Pascual o Pascua Duca, waiting sa kwento ko. Actually, napasadahan na namin yung kwento mo, kahugot na Kenji, kaya lang parang kulang pa yung ending. Pinag-uusapan natin kung babasahin ito o hindi. Kasi sana maunawaan mo na ayaw namin masayang yung oras ng mga kahugot nating makikinig sa kwentong sa dulo ay parang mabibitin lang sila. We appreciate you sending your story, syempre. Kaya lang, sana maunawaan mo rin yung mga kahugot natin na baka hindi masayahan pa. Although maraming bahagi ng kwento mo, lalo sa kalagitnaan, ang challenging talaga, lalo na tungkol sa pamilya. Well, again, i-review natin ulit kung dapat na itong mabasa o hindi pa, kahugot na Kenji. Napakabata mo pa naman kasi at marami pang mangyayari sa'yo. And Irene Navarro, thank you so much. Kuya Bono, done listening from Hong Kong, waiting for part 2. Erica, sa story mo, Irene Navarro, shout out to you. Asan ba yung mga nagpapa-shoutout dito? Pa-shoutout, Kuya Bono, J.R. Serrano from Pasig dati at Santa Maria, Isabela now. Shout out to you, Jay. And Amagars here, Kuya Bono, sa bagong story, God bless lagi. Evangeline, thank you. Rowena Gamad ng Doha, Qatar, shout out to you. Silent listener here, pa-shout Kuya Bono, Ontario, Canada, si
Rebsy Camayo, shoutout to you dyan sa Canada. And Bernhard, shoutout to you. Ganun din kay Domingo Blas ng Tarlac. Shoutout to you, Domingo Blas. Asan pa yung mga nagpapa-shoutout? Wala na yata. So, ang tabayaran ng mga kahugot ang part 2 ng kwento ito ni Zarima. Muli, syempre dito sa SIT, Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot. Stay safe. And God bless us all.